Kaya sinabi ng alkalde na nagpapatuloy ang dredging operations at may ongoing na rin na slope protection project para hindi na maulit pa ang ganitong kalalang pagbaha. Sa iba pa po nating mga balita, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon dahil sa walang patid na pagbuhos ng ulan na dala ng hanging habagat. Batay po sa advisory ng Pag-asa, as of 8 a.m. kanina, bukas ang isang gate sa Ipo Dam na kasalukuyang nagpapakawala ng 0.2 meters ng tubig at ngayon ay nasa 100.17 meters na ang level ng tubig sa naturang dam na may spilling level na 101.10 meters. Ang Ambuklaw Dam naman na may spilling level na 752 meters ay may 3 bukas na gate na nagpapakawala ng 1.5 meters ng tubig at bumaba na sa 750.70 meters ang tubig doon mula sa 751 meters kahapon. Habang ang Binga Dam na may spilling level na 575 meters ay may 2 bukas na gate na nagpapakawala ng 1 metro ng tubig at sa ngayon ay nasa 574 meters na ang level ng tubig sa nasabing dam. Tatanggap po muna tayo ng live report. Radyo Agila, pumapagaspas na report. Manila LGU na nawagan sa Department of Public Works and Highways na bilisan ng rehabilitasyon sa Sunog Apog Pumping Station. Narito sa linya si Archie Amado. Archie, magandang hapon. Radyo Agila, live report. Diyos, magandang hapon na umapila nga ito si Manila City Mayor Isko Moreno sa Department of Public Works and Highways na pabilisan ng rehabilitasyon ng Sunog Apog Pumping Station sa panahon ng matinding lagay ng panahon. Sa kanyang report kaya Interior Secretary John V. Cremulya, sinabi ni Dumagoso na habang ang lungsod ay nagpapatuloy sa araw-araw na declogging operation, ang kakulangan ng fully operational pumping station ay nananatiling malaking hamon sa pagkontrol ng baha. Binigyang diin niya na habang gumagana ang mga pumping station na pinamamahalaan ng MMDA, nananatiling hindi nagagamit ang mga bagong itinayong pasilidad kabilang ang Sunog Apog. Ipinunto ni Dumagoso na ang Maynila ay kumukuha ng tubig baha mula sa mga kalapit na lungsod, kaya apurahang buhayin ang mga pumping station na ito. Gayunman, tinayak ng alkalde na ang tubig baha sa karamihan ng mga lugar sa Maynila ay nanatiling malalim at madadaanan sa kabila ng patuloy na pag-ulan. Binigyang din niya ang mga proactive na hakbang ng lungsod kabilang ang citywide declogging operation sa lahat ng 896 barangay na iniutos niya dalawang linggo na ang nakakaraan upang mapabuti ang daloy ng tubig. Samantala, inspeksyon din ng alkalde ang patuloy na declogging sa Top Avenue. Archie Amado para sa Radyo Agila. Matatag, matapang, matapa. Maraming salamat sa iyo, Archie Amado. At yan ang kabuuan ng aming mga balitang inihatid sa inyo. Para sa iba pang mga balita, bisitahin ang aming website sa radyoagila.com at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli, ako po si Joshua Jimenez para sa Radyo Agila Balita Update. Sumainyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila Balita Update. Decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila.
DCEC 1062 sa Mega Manila, AWIN 1080 sa Northern Luzon, DZEL 1260 sa Southern Taga, DYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Pambihira naman! Sino kang pwede ko lapitan para matulungan ako sa SSS? Serbisyo ng Agila. Gusto ko sanang magmiyembro sa PhilHealth. Paano nga ba? Serbisyo ng Agila. Ang tagal ko nang naguhulog sa pag-ibig. Meron kaya akong pensyon na makukuha? Serbisyo ng Agila. Sino kaya maaari kong lapitan sa naging problema ko sa barangay? Serbisyo ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Serbisyo ng Agila. Pambihira naman! Sino kang pwede ko lapitan para matulungan ako sa SSS? Serbisyo ng Agila. Gusto ko sanang magmiyembro sa PhilHealth. Paano nga ba? Serbisyo ng Agila. Ang tagal ko nang naguhulog sa pag-ibig. Meron kaya akong pensyon na makukuha? Serbisyo ng Agila. Sino kaya maaari kong lapitan sa naging problema ko sa barangay? Serbisyo ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Ready na ba kayo na makipagbanding muli sa amin? Ngayong Agosto, magbabalik ang pinakamasayang takbuhan para sa buong pamilya at buong barangay. Ang Net25 Family Fun Run 2025 sa August 23. Saan pa kung hindi sa Philippine Arena Complex, Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan. Sali na sa iba't ibang brand categories mula sa 1 kilometer, 3 kilometers, 5 kilometers at 10 kilometers. Register na sa pamamagitan ng QR code na nasa official post ng Net25 Family Fun Run sa aming social media accounts. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang natin ng 25th anniversary. Kaya ihanda na ang inyong running shoes, mag-stretching, let's run together
and let's net together sa Net25 Family Fun Run 2025. Para sa iba pang karagdagang detalye, tutok lang dito sa paboritong family entertainment channel ng bansa, ang Net25 at sa Radyo Agila. Don't forget the date, August 23, 2025 sa Philippine Arena Complex. Net25 Family Fun Run. See you there! Programang weekdays sa Radyo Agila. Alas 5 ng umaga, 100% kasama sina Jenso Barjaga at Nelson Lubao. Alas 7, Radyo Agila Balita kasama sina Ronald Neri at JB Rogan, Martes hanggang Biyernes. Jem Pacson at Edward Paitan tuwing Lunes. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, ASPN. Ano sa palagay nyo? Nina Alice Soto at Pat P. Daza. Susundan ng Kapitbahay ng alas 10. Kabanding sina Abay Julie, Weng, Del, Liz, Charo G, Mona D, Neds at Heisy P. Alas 12 ng tanghali, Bata ng Agila sa tanghali kasama sina Wedge Gudjamat at Gianna Llanes. Susundan ng Gitara ng alas 12:30. Alas 2 ang serbisyo ng Agila ni Kuya Glenn Gatus at Responde sa Radyo ni Alex Santos ng alas 4 ng hapon. Pagsapit ng alas 5 sa Ganang Mamamayan, Bata ng Agila ng alas 6 ng gabi at Basta Natural ni Doc Erwin Torres ng alas 7:30 ng gabi. Salit-salitang programa ng alas 8:30 ng gabi. Lunes at Martes, Gitara. Miyerkules, ang Legally Yours ni Attorney Tranquil Salvador. Huwebes, Wedge a Minute. At Kalinangang Pilipino pag Biyernes. Susundan ng religious programs ng alas 9:30 ng gabi. At pagsapit ng alas 10, Eagle Night Watch ni Nadildo Pable at Edward Castañeda. Programang weekdays sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Agila. Oops, sandali lang po. Ano na naman? Mahalaga ba yan? Opo, mahalaga po ito. Lalo na kapag naapektuhan ng pagbaha ang inyong lugar. Tiyakin na nakababa ang inyong main switch ng kuryente. Iwasan ang paglabas-labas ng bahay. Ilagay sa isang sealed bag ang mga mahahalagang dokumento o ng iba pang bagay. Kapag tumataas ang tubig, umakyat sa pinakamataas na lugar ng bahay. At kung kailangan lumikas, isara ang mga pinto sa bahay. At kung kayo ay lumikas, huwag agad babalik sa bahay hanggang hindi nag-aabiso ang awtoridad na ligtas nang bumalik sa inyong mga bahay. Nagmamalasakit lamang po kami dito sa Radyo Agila. Narito ang paalaalang pangkalusugan sa panahon ng tag-ulan. Ukol sa pagkain, tiyakin na ito ay naluto ng husto. Kainin kaagad ang nilutong pagkain. Sa mga naghahanda ng pagkain, ugaliin ang paghugas ng kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Kung may sakit, iwasan ang maghanda ng pagkain para sa iba. Samantala sa inuming tubig naman, iwasang uminom ng tubig kung hindi tiyak ang pinagkukunan nito. Kung hindi ligtas ang inuming tubig, pakuluan at hayaang kumulo ng 2 minuto. Maging matalino. Pinsala ay maiiwasan mo. Isang paalaalang hatid ng Radyo Agila. Nagkakaroon ng aksidente sa kalsada dahil sa mga sumusunod. Hindi pagsusuot ng seatbelt, pagmamaneho ng puyat, hindi pagsunod sa speed limit,
paggamit ng earphone at iba pang katulad na gadget. Masyadong mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan, paggamit ng cellphone o pagte-text habang nagmamaneho. Paalala kung paano makakaiwas sa aksidente sa kalsada mula sa Radyo Agila. Pambihira naman! Sino kaya pwede ko lapitan para matulungan ako sa SSS? Serbisyo ng Agila. Gusto ko sanang magmiyembro sa PhilHealth. Paano nga ba? Serbisyo ng Agila. Ang tagal ko nang naguhulog sa pag-ibig. Meron kaya akong pensyon na makukuha? Serbisyo ng Agila. Sino kaya maaari kong lapitan sa naging problema ko sa barangay? Serbisyo ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Okay, magandang hapon sa inyong lahat sa programang serbisyo ng Agila. Ito pa rin po si Kuya Glenn Gatos. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko lang kasi marinig po yung bed kaya hindi po agad ako makapasok. Okay, kumusta kayo mga mahal po namin taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay ba yung audio ko, Ate Weng, Kuya Jonas? Okay ba audio ko? Para mag-thumbs up lang ang audio. Hindi ko lang talaga marinig yung bed kanina, yung bed po namin na kapag pumag-entro ako, yun lang po hindi ko marinig. Okay, mga mahal po namin taga-subaybay, sa mga kababayan po natin na ngayon po ay nakamonitor po sa ating programa, ay ang panawagan po namin sa inyo, kung wala naman po kayong importanteng pupuntahan ngayon pong araw na ito, kung pwede pong ipagpaliban muna po yan, wag muna po kayong umalis, mga mahal po namin taga-subaybay, dahil mamaya alamin natin uli yan sa Pag-asa kasi sabi ng Pag-asa, sa bandang hapon, gabi at madaling araw, diyan po ang mga buhos ng ulan sa mga lugar na binabanggit na dadaanan po ng Kapagat, dadaanan po nitong Bagyong Dante at mayroon pang isa yung Bagyong Emong. Kaya halimbawa, umalis kayo ng maaga, sabi niyo okay naman, wala naman masyadong ulan. Medyo nagpakita pa yung araw, pero baka naman kapag uwi niyo ng hapon at ng gabi, doon po kayo matrap doon sa mga area na pupuntahan ninyo na wala ho kayong, baka hindi na kayo makabalik sa inyo po mga tahanan. At ang panawagan po namin kung kayo man ay hindi man po talaga maiwasan na kayo ho ay aalis ng bahay, bunga ng kayo kailangan po magtrabaho, pinapapasok po kayo, sa inyo po mga trabaho, kailangan po magbaon po kayo ng tubig, magbaon po kayo ng biskwit. For example lang kasi, kapag naipit kayo sa kalsada, at least may pagkain kayo. At yung maintenance po ninyo yung mga kababayan po natin na nagme-maintenance po sa high blood, sa kalang mga sugar, kapag po, huwag niyong kalimutan yan na ilagay sa bag niyo at magbaon kayo ng tubig. Kasi mayroong iba na naipit noong nakaraang araw, yung Lunes, wala pa rin kala po mga maintenance. So, paano yan? Siyempre, nandun ka sa gitna ng NLEX. Saan ka bibili doon? Wala ka mabili doon ng butika. So, kailangan na be ready na lagi po ninyong dala-dala ang inyo pong mga maintenance. Simpleng bagay lang itong mga amin po pinaparala sa inyo. Pero, kalusugan po ng ating pinag-uusapan dito. Kailangan yan, di ba? Kailangan huwag siyang lumampas. Huwag natin palampasin yung ating pong maintenance, mga mahal po namin taga-subaybay na lagi po niyang dala-dala. At isa pa, mga mahal po namin taga-subaybay, dahil nga po sa wala pong pasok kayo yung mga bata, huwag niyo pong hayaan na magsipagligo po diyan po sa baha. Na-monitor ko po sa TV na marami yung mga bata na nandun po sa tubig baha.
naliligo. Ang sabi po ng Department of Health, nakaligtas man kayo sa pagkalunod yung mga anak po ninyo, di ba? Nakaligtas naman. Pero yung pong leptospirosis, yan ho ang matindi. Masakit ho yan, mga malpunang taga-subaybay. Kaya kapag po may mga ganyan, hindi ko po alam sa ibang mga magulang bakit po hinahayaan nila yung kalang mga anak na maligo sa tubig baha. Marumi ho yan eh. Hindi tayo sa nagmamasilan. Pero, ang sinasabi natin, hindi tayo doon sa marumi, kundi sa sakit na makukuha. Pwede ka naman lumusong sa ba kung talagang kailangan. Tapos, magugas ka na lang ng paa mo, ng taga ng katawan mo, pagkatapos lumusong. Pero yung maliligo ka, yung baka naman sasabihin kasi ng wala man po akong sugat sa paa eh. Wala po akong sugat. Doon sa pag-swimming mo, baka bila ka makainom ng tubig baha. Diba? Papasok sa katawan natin. Baka yun po yung magdulot po ng sakit. Alam naman tayo mga Pilipino. Kapag pinagsasabihan, kapag hindi pa nangyayari, hindi yan masyadong pinapansin. Tsaka lang yan magsasabi na, ay, oo nga. Kapag nakaranas na ng sakit, di ba? Kapag, yun ang isa sa mga binabanggit na ugali ng mga Pilipino. Hanggat muna sinabihan mo, kapag hindi pa nangyayari sa kanya yon, nagtetegang kawali yon. Hindi niya papansinin yon. Kumbaga sa kanya, wala siyang pakialam doon sa sinabi mo. Sa kanya lang marirealize kapag nandun na. Sasabihin, kung nakinig lang sana, kung sana yung mga anak ko, pinigilan ko ng maligo, hindi sana nagkaroon ng ganitong sakit, di ba? Wala na. It's too late, di ba? Lalo pa yung iba ngayon, di ba? Yung mga mismong kabataan ngayon, ang isa pa sa matindi pinaka-problema ngayon sa mga kabataan, maliban po sa paliligo diyan sa tubig baha, marami daw mga kabataan ngayon na namantala. Nagnanakaw po yung iba. Hindi siguro wala naman magulang na papayag. Okay, alamin muna natin ang lagay ng panahon, di ba? Mayroong habagat, may bagyong Dante, may bagyong Emong. Ano ba ang magiging sitwasyon ng ating lagay ng panahon? Alamin natin kay Ma'am Veronica Torres, mula po yan sa Pag-asa, isa pong weather specialist. Ma'am Veronica, kumusta ang magiging lagay pa ng ating panahon ngayon, bukas at sa mga susunod pang mga araw dahil sa may habagat, may bagyong Dante at may bagyong Emong? Ma'am Veronica, magandang hapon. Welcome sa programa ng Serbisyo ng Agila at dito po sa DCC Radyo Agila. At ako po si Kuya Glenn Gatos. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon din, Kuya Glenn, at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Agila. Tama po kayo, may mga minon-monitor nga tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin si Tropical Storm Dante na kanina alas 10 na umaga ay nasa may layong 900 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal regarding kay Dante at nakikita natin na lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Isa naman nating minomonitor na bagyo ay si Tropical Depression Emong at kanina alas 10 na umaga ito ay nasa layong 115 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot ng 55 kilometers per hour. At dahil may kalapitan ito sa lupa, meron din tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at western portion ng Pangasinan. At meron din tayong mga nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 or 11 a.m. kung saan yung posibleng magpaulan yung bagyo at ang southwest monsoon. Higit pa sa 200 millimeters na mga pag-ulan ang inaasahan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro.
100 to 200 millimeters naman sa Pangasinan, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. At 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan inaasahan sa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique at Iloilo. Meron din tayong isa pang low pressure area na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman ay mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at nakikita nga rin natin na mababa naman ang tsansa na pumasok ito sa ating bansa at walang direktang epekto sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. At yan nga po muna, Kuya Glenn, ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-uulat. Okay, ma'am, pakilinaw lang natin dito medyo hindi maganda yung mga hindi na nga po maganda yung panahon. May mga nagpapakala pa sa social media na may 6 na bagyong papasok sabay-sabay dito sa ating bansa. So dapat ay manawagan tayo, Ma'am Veronica, na dun sa mga hindi naman talaga otorisadong mag-post ng lagay ng panahon, parang pinangungunahan pa yung Pag-asa, tapos fake news naman. 6 na bagyo ang papasok sabay-sabay sa Pilipinas. Ano pang dapat gawin ng ating mga kababayan para yung mga makukuha lang lagay ng panahon ay talagang siguradong galing po yan sa Pag-asa. Saan sila pupunta? Ano ang mga website na kailang titignan? Para kung meron mga nakita mga nag-post, i-verify po nila yan sa Pag-asa, ma'am. Opo, so tama nga kayo, Kuya Glenn, nakaka-frustrate din naman po sa side din ng Pag-asa dahil na imbis na nga po na makatulong sa mga kababayan natin, yung ginagawa pa po nila ay kino-confuse pa yung ating mga kababayan. Yes. So, kung gusto natin bisitahin ang Facebook ng Pag-asa, pwede po tayong pumunta sa Facebook, TOST-Pag-asa. Meron tayong blue checkmark. And may kita rin naman natin nasa loob din ng Facebook page ng Pag-asa. Sinishare natin yung mga Facebook pages na ating Regional Services Division. Pwede rin tayong bumisita sa website ng pag-asa.dost.gov.ph. At also, lagi din makikinig sa radyo dahil yung mga binabalita naman na ating mga kasamahan sa media ay galing rin naman sa Pag-asa. Okay. Ma'am, ang sabi rito, kaya daw po napapadalas din po, ma'am, yung habagat. Dati yung habagat, hindi masyadong pinapansin. Habagat yan, kumbaga parang manaka-nakapagulan. Ngayon, yung habagat, ma'am, hindi naman siya maituturing na bagyo talaga. Nagpapanggap na itong bagyo. Pero bakit ang tindi na po ng mga ibinubos po ng ulan, ng habagat? At parang malimit na po ngayon yung habagat minsan ang nagiging cause po ng matinding pagbaha. Compare din dito pa mga last 10 years kapag sinabing habagat, parang mahinang ulan lang yan, habagat lang yan. Pero kapag binanggit kayo, ma'am, na si habagat, magpapaulan ng malaki yan kasi habagat yan eh. Ba't kaya ganun? Opo, actually, yung habagat din naman kasi natin ay nagpapadala ng mga paulan. Maliban sa mga bagyo, marami pa tayong mga weather system na nagpapadala ng mga paulan. Katulad na isa itong habagat. Alam din naman natin yung shear line, pati na rin yung pwede rin magpaulan ang northeast monsoon o amihan. So, in the last 10 years din, last year, naramdaman din naman natin yung naging bagsik ni habagat nung pina-enhance siya ni Karina. At ang pinakasikat ay yung habagat na na-induce na mapaulan kasama si Ondoy. So, ginagawa po natin sa Pag-asa, naglalabas din tayo ng mga weather advisory kung nakikita natin na yung mga malalakas na mga pag-ulan, na may kita tayong mga malalakas na pag-ulan sa susunod within the next 3 days. At yung Regional Services Division natin, naglalabas din ng mga color-coded na rainfall advisory o heavy rainfall warning po. Malaking epekto rin ito, ma'am, batay sa mga balita. Kaya napapadalas yung habagat, dumadalas na sa atin because of the climate change. Isa rin po ito sa nagiging factor, ano? Sa ngayon po ay more research ang kailangan natin gawin, pero as far as
based naman sa experience ko po rito, may mga times talaga na ang lakas ng mga paulan na caused by habagat, lalo na kapag enhance siya ng bagyo. Okay. Ma'am Veronica, thank you so much po at lagi po kayo mag-iingat. Salamat po. Lagi rin po tayo mag-ingat. Okay, si Ma'am Veronica Torres mula po yan sa Pag-asa. Babalik po ang serbisyo ng Agila pagkalipas lang po ng ilang mga mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo. Serbisyo ng Agila. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. This time check is brought to you by nature-friendly, new technology, NewTek Dry Ice. Contact numbers 0908-883-7600 and 0917-323-1929. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng 6th Avenue Construction Supplies. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Etherton Flexboard Fiber Cement Board, pinakamatibay na pangkisamit pangdingding. Etherton Flexboard Fiber Cement Board, telepono bilang 8532-7021-27. Ready na ba kayo na makipagbanding muli sa amin? Ngayong Agosto, magbabalik ang pinakamasayang takbuhan para sa buong pamilya at buong barangay. Ang Net25 Family Fun Run 2025 sa August 23. Saan pa kung hindi sa Philippine Arena Complex, Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan. Sali na sa iba't ibang brand categories mula sa 1 kilometer, 3 kilometers, 5 kilometers, at 10 kilometers. Register na sa pamamagitan ng QR code na nasa official post ng Net25 Family Fun Run sa aming social media accounts. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang natin ng 25th anniversary. Kaya ihanda na ang inyong running shoes, mag-stretching, let's run together, and let's knit together sa Net25 Family Fun Run 2025. Para sa iba pang karagdagang detalye, tutok lang dito sa paboritong family entertainment channel ng bansa, ang Net25 at sa Radyo Agila. Don't forget the date, August 23, 2025 sa Philippine Arena Complex. Net25 Family Fun Run. See you there! Serbisyo ng Agila. Okay, tuloy-tuloy tayo sa serbisyo ng Agila. Ito pa rin po si Kuya Glenn Carlos. At this time, kasama natin si Kuya Ariel Dugoy Fernandez. Kuya Ariel, kumusta ang iyong kinalalagyan? Exact location mo ngayon? Glenn, patuloy ang pagpuhos ng ulan. Ako'y bumabaybay ngayon. Dito mula sa Parañaque City ay malakas ang pagbuhos ng ulan. Nasa Skyway na ako ngayon na Kuya Glenn, susubukan kong makarating ng lalawigan ng Bulacan ngayong araw na ito. Kuya Glenn, sana wala nang bahan sa mga dadaanan na ito. Nako, kailangan paspasan mo. Speaking of Parañaque na binabanggit mo kanina, isa pala sa yung Parañaque pala, Kuya Ariel, sa matinding binabaha, sa balita kanina, halos gatuhod pa yung mga pagbaha dyan. At alam mo naman, kung binanggit na Parañaque, nakarating sa coastal, diba, sa coastal area, malapit sa dagat. So kailangan, yung mga lugar dyan, tignang mabuti paano hindi binaba yung ating mismong kababayan. At tama ka, medyo bumaba na rin at tuyo na rin yung daan dito sa, ibig sabihin wala nang baha dito sa may bahagi ng Sukat at ating nadaanan lang nitong ilang minuto pa lang nakakalipas, Kuya Glenn. At I understand
kakapanayan natin si Congressman Brian Yamzuan Kuya Glenn at ng pangalawang distrito ng Parañaque City. Malaman natin kung anong mga ginagawang hakbang ngayon ng kanilang tanggapan. Okay, Kong Brian ng pangalawang distrito po ng Parañaque, magandang hapon po. Magandang hapon, Ariel. Magandang hapon din. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa atin sa inyong himpilan. Opo. Sir, yung bang pangalawang distrito nyo dyan sa Parañaque, matindi rin ba yung pagbaha, yung mga naranasan dyan ngayon? Actually ngayon, umiikot ako ngayon dito sa ating buong distrito. Katatapos ko lang magbigay ng mga relief goods at konting mga financial assistance sa ating mga kababayan. Ito sa Barangay San Antonio, BF, at saka ito kakatapos ko lang sa Barangay Moonwalk. Nagpunta tayo sa 2 evacuation sites dito sa aming lugar kasi yung mga lugar dito sa Moonwalk, especially dun sa area ng Hayes at dun sa mga area ng Sitio Pilip at Galatsa, talagang halos lagpas sa tao na ho yung mga tubig dyan. So hindi pa rin sila nakakalikas dun sa nakalikas na sila pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos kasi ng ulan. Ngayon lang kakatapos ng isang matinding buhos dito sa aming lugar na nag-create na naman ng konting pagbaha dito sa ating mga kalye. Pero ako naman ngayon, papunta ako sa Barangay Merville upang magbigay naman ng tulong din sa ating mga kababayan na nasalanta din ng baha. So patuloy yung pag-ikot natin, pero siyempre, nakipagpulong na rin tayo dun sa ating mga kaibigan sa Department of Public Works and Highways para, sabi ko, once and for all, maggumawa na ng honest to goodness na flood control program para sa ikalawang distrito para nang sa ganon makahingi tayo ng tulong mula sa ating mga kaibigan sa national government na mapondohan na yung talaga mga tunay na kailangan gawin, kung kailangan nating lakihan ng drainage, kung kailangan nating gumawa ng cistern, ng mga water pumping stations para nang sa ganon yung mga kababayan natin pagka ganitong nagkakaroon ng matinding buhos, maibsan man lang ng konti yung kanilang mga problema. At matulungan man lang natin na hindi na masyadong maapektuhan pag ganitong lumalakas ang buhos ng ulan. Sir, yan bang sa may yung mismong distrito na yan ba yung malapit na sa dagat, yung area nyo? Hindi po. Yun ang District 1 ho yun, pag yung coastal area. Ito yung malapit sa Skyway. Ito yung mga barangay BF Homes, San Antonio. Ito yung barangay Merville, Marcelo Greens, Moonwalk, Merville, San Valley, San Martin de Porres. Ito yung pa-boundary ng Taguig na part. Okay. At Muntinlupa. Opo. Okay. Sir, yung mga area, yung mga area dyan na mababa, ano po yung plano po ninyo ngayon? Dahil kayo na po yung mababatas dyan. Meron kayong plano ba na gumawa po ng mga housing program para sa mga mismong binabaha na lang tuwing may mga pagbaha dyan sa area nyo? May plano ba kayo maliban doon sa binabay nyo kanina na magsagawa talaga ng talagang konkretong plano dito sa may flood control project? Kasi kung ito ngayon ang binabatikos ng iba yung mga nakakuha ng na project daw po ng mismong flood control project, bakit ngayon mas matindi yung flood? Nasa doon yung project. Alam mo, kailangan lang yan sistema din Importante kasi dyan. Okay. Kailangan tignan natin yung root cause ng problem. Ang problema kasi dito sa mga creeks natin na kung nasaan tayo ngayon, andun pa rin kasi yung mga ibang informal settlers natin, nakatira pa rin. Medyo pagka nagtatapon na ng basura, nakatambak na sa lahat. So, hindi na nadidisilt ng tama. Nagiging putik na, nagiging umaangat na, tumaas yung level nung dadaanan ng ating mga tubig baha. Kaya ang kailangan nating gawin dito, solvin natin ang lahat ng problema by way of talagang yung ikutin Pag hindi mo naikot kasi, pag hindi mo nakita, hindi mo makita yung problema. Kaya ako, ginagawa ko, iniikot ko lahat Tinitignan ko lahat ng mga pwede nating ayusin para nang sa ganon, maisaayos natin yung magandang daloy ng tubig sa ating mga drainage at sa ating mga creeks. At importante rin na makita natin yung mga root cause ng problema. May nakita kaming isang problema na dito sa may bandang area ng Forte State kung saan malapit din yung Barangay San Isidro na doon sa District 1. Na yun na nakikita nyo sa mga video na matindi yung tubig baha na parang swimming pool na yung sa papuntang area ng Evacom yan Meron kasing area dyan
na kailangan mong daanan isang private area, yung sa Manila Memorial Park. Merong cake kasi doon sa dulo noon. So, kailangan lang namin makipag-usap doon sa private korporasyon, yung Manila Memorial, para i-allow lang kami na gumawa ng drainage papunta doon sa private nila para tumuloy doon sa area ng banda doon sa Bantan J. Marquez para doon dumaloy yung mga tubig baha pagka lumalakas na yung ulan para nang sa ganon medyo bumaba ng konti yung level ng tubig doon sa area yan. So, maraming kailangan lang gawin. Kaya bilang mga kongresista, kailangan lang namin kausapin yung mga private individuals na pumayag. Nabigyan kami ng pagkakataon na ayusin naman Kumbaga, hindi naman namin papabayaan yung mga private roads nila pag hinukay namin yon para nang sa ganun makatulong doon sa pag-ibsan ng tubig baha dyan sa lugar ng 4th Estate sa San Antonio. Yes, Kuya Ariel. Nasa linya si Kong Brian. Okay. Ang tanong lang, kumusta ang inyong coordination na congressman sa city mayor? Ano po ang inyong mga ginagawa sa mga nasa evacuation center sa kasalukuyan at ilan po ito? Ako, kasalukuyan ako namimigay ng mga bigas, dilata at siyempre may konti tayong financial assistance sa mga kababayan natin para nang sa ganun may madukot sila na panggastos dun sa kanilang pang-araw-araw. Yan ang ginagawa natin ngayon doon sa ating mga evacuees dito sa mga centers na nasa ating distrito. So ngayon, ako yung kasalukuyan sa Barangay Merville naman upang maghatid ng tulong din sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo dito. So nakaikot na ako sa BF Homes, nakaikot na ako sa Barangay San Antonio, nakaikot na rin ako sa Barangay Moonwalk at ngayon papunta naman tayo ng Barangay Merville at bukas continuous pa rin yung monitoring natin doon sa mga areas na pwede nating matulungan pa rin. Kasi sa ngayon, yun lang muna ang magagawa natin. Humingi tayo ng tulong mula sa ating mga kaibigan sa pribadong sektor na magbigay sa atin ng mga donasyon para unti-unti nating matulungan to. At ako din, naglalabas na rin ako ng sarili kong pera para dito at binibilang ko na rin yung mga kababayan natin. Continuous yung pakain namin ng mga lugaw, adobo, doon sa ating mga kababayan na nasa mga evacuation centers para nang sa ganun, maibsan ng konti yung gutom nila. Kasi sa ngayon, siyempre, dahil wala yung kanilang mga tahanan na hindi nila mabalikan pa, tayo nang minabuti na rin natin na ipagtulungan naman tayo sa ating mga kapitan sa barangay upang maihatid yung tamang serbisyo din doon sa ating mga kababayan na naapektuhan itong bagyo. Kung may plano ba kayo na magtayo kasi binabagit doon sa bawat syudad, bayan o probinsya na kapag may mga kalamidad, magkaroon na ng permanent evacuation center na kapag bumaha, doon po dadalhin, baha man yan, sunog man yan, doon dadalhin ang mga apektado nating kababayan upang hindi na ginagawa lagi-lagi na yung ating pong mga mismong paaralan. Kayo ba dyan sa inyong distrito, may plano kayo magtayo dyan? Para automatic, doon po yung takbo ng ating mga kababayan, doon sa mga permanent evacuation center. Yun ang plano natin. Kaya lang, alam mo, yung lupa dito, mataas na ang presyo. So, kailangan ng gobyerno ang bumili ng property na yan para makapagpatayo tayo. So, ang city kailangan tumulong sa atin sa pag-acquire ng mga ganyang klaseng mga lupa para nang sa ganun matayuan natin. Kaya ang ginagawa namin dito, actually, kung titignan mo, yung mga evacuation centers dito, ang ginagamit natin kung maliit ang lugar ng barangay, ginagamit namin yung mga private subdivisions, yung kanilang mga gym. Ang ginagawa namin. Kaya nga ako, itong next cycle kasi, ako, yung mga projects kasi na makukuha ko bilang kongresista, mangyayari for next year. So ang pinaplano ko talaga, humingi ako ng tulong mula sa ating mga kaibigan ding senador at ibang pang mga ahensya sa national government na talagang bigyan kami ng mga malalaking facilities. Kasi Metro Manila to, kailangan puro mga structures na to, medyo ubos na rin ng lupa rito sa lugar natin. So kailangan maghanap tayo ng mga lugar na pwede natin pagtayuan. So nakikipag-coordinate kami at nakikipag-usap kami sa ating mga kaibigan sa mga private subdivisions dito na kung pwede kami magtayo ng kung may pwede nilang i-donate at makapagtayo kami ng mga bagay-bagay
upang maibigay natin yung nararapat na mga pasilidad para pag may problema tayo sa baha, lahat maisaayos nating mabuti. Oo. Yung mga facilities na ginagawa namin dito, nakatuon sa pagbibigay ng ganong klaseng mga pasilidad para sa ating mga kababayan. Okay. May plano din ba kayo kung baka kasi baka talaga yung iba diyan, talagang nakikisiksik na lang diyan sa Parañaque o di kaya sa Metro Manila, pero diyan sa inyong distrito, wala ba kayong baka naman may gusto kong na uuwi na lang ng probinsya dahil may lupa naman sila doon bigyan sila ng pangkabuhayan doon o ano, may plano ba kayo? Baka naman mayroong iba talaga diyan na gusto nang umuwi, wala lang talagang perang pang-uwi, wala lang kapital na pang-negosyo, pero baka naman sasabi, baba na lang kami sa probinsya kaysa sa puro kami baha dito. Meron ba kayong pinaplano din Actually, ganyan? alam mo yun ang ginagawa din namin ngayon na koordinasyon dito sa lugar namin. In fact, nag-iisip na rin tayo, total malapit na rin ang budget season. Titignan na rin natin kung paano tayo matutulungan ng NHA or matulungan tayo ng iba para dun sa mga, depende kasi kung gusto nila in-city na relocation, kung gusto nila okay lang din sa kanila kung sa probinsya sila ilagay. Kasi marami rin kami mga residente ng Parañaque na na-relocate na rin namin General sa Trias Cavite. So, may mga ganun na rin kami mga programa dito. So, ang tingin ko, kailangan lang kausapin natin sila mabuti, especially doon sa mga low-lying areas namin dito sa lugar namin na kung saan talaga danger zone. Pagka konting ulan lang, talagang lagpas tao na kagad yung mga tubig nila dito. Kaya, yun ang kailangan natin tignan kasi pag yung mga malalapit sa creek nakatira, wala ka na talaga magagawa kasi yung level ng ulan natin ngayon, kakaiba rin talaga di ba? So, titignan natin kung ano yung pwede natin gawin upang maibsan natin yung mga problema ng mga nangyayari dito sa ating lugar. So, importante din na unti-unti nating masolusyonan yan. So, basta kami, tuloy-tuloy lang yung mga pag-monitor namin, tuloy-tuloy na rin yung mga proyektong gagawin natin para sa ating mga kababayan na talagang medyo high impact na. Yun na ang focus ko ngayon, yung livelihood programs. Mas pinaigting ko kung nasusundan yung mga ginagawa ko ay talagang yung mga bigay negosyo ko, yun ang pinag-iigting ko ngayon. Sabi ko nga, di ba, teach them how to fish na ganun tipo ng Kasi ayuda okay naman yan, kaya lang at the end of the day, panandalian lang talaga Kailangan yung lifelong yung ibibigay mo sa kanilang legacy para nang sa ganun matulungan nila yung sarili nila. Tapos yung mga pabahay din na gagawin natin, nandun na kami sa area ng tuloy-tuloy na serbisyo. So, importante rin yun ang gagawin natin ang lahat ng nararapat para unti-unti natin maisaayos lahat itong gagawin natin. Okay, Okay, Kuya Ariel. Kuya Glenn, may tagapakinig tayo at nagtatanong kung paano daw makakabil dito sa bigasan package ni Congressman Brian. Go ahead, Peter. Yung mga bigasan package natin, online na application na ginagawa ko. Kasi gusto ko pantay-pantay. Usually, nangyayari dyan pag may mga ganyang klaseng mga bigay sa barangay, bigay sa ating distrito, pag inasa mo yan sa mga leader-leader, ang nilalagay nila mga kamag-anak. So, nagre-reklamo yung mga tao na walang pantay-pantay. So, ang ginagawa ko, online talaga. Tapos, yung vetting process ng DOLE, dyan sa pagtingin doon talaga kung ano karapat-dapat, so profiling pa lang, doon mo palang makikita talaga kung talaga meron silang intensyon na magnegosyo at may existing na sila. At meron silang experience man lang doon sa mga papasukin nilang hanap buhay. Kasi madaming choices May bigasan package, may karinderya package, may street food nego cart, meron ding car wash package, meron ding mga fried chicken nego cart, saka marami pang ibang mga negosyo, may tailoring pa. Yung pag gumananahi ka, bibigyan ka talaga ng mga makina mo pang tahi para nang sa ganun magagamit mo sa dun sa hanap buhay mo, di ba? So magandang proyekto din to ng DOLE in coordination with yung mga different districts na mabigyan natin sila ng sapat na pondo kasi malaki din Halos 50,000 worth din yung nakukuha nila na benepisyo diyan So malaking bagay 'yun para sa isang ordinaryong pamilya. Ang daming success stories na nang bigay negosyo. Kaya ako diyan ako nakatutok talaga dun sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kung yung pangarap naman kong magiging singer, pwede mo rin turuan singer ka
Tama. So, yun din ang ginagawa natin. Actually, tayo ay passion natin yan eh. Kumbaga, kailangan ng buhay balanse. May work-life balance tayo talaga. Importante rin yan. At tayo, dyan natin na ilalabas yung ating pandistress natin yan, ang musika eh. Alam mo naman ang musika, universal yan. Pagka yan ay hilig mo, talagang magagawa mo tama para sa ating mga kababayan. Malay mo kung dyan sa mga kababayan natin, yung mga bata dyan meron palang angking talino tungkol sa pagkanta at least madidiscovery mo. Actually may mga pa-contest ako dito sa ating lugar. Meron akong mga rap contest, meron din akong meron din akong singing contest, may mga sports program din tayo dito na ini-enhance natin yung ating mga kababayan. Tama, kasi para sa ganun, yung mga kasi kung yung mga bata, kung wag pong mahilig sa paglalaro sa mga online gaming, di ba, online gambling, wag silang may ratin sa barkada, wag silang may ratin sa pagiging, baka pagdating araw, magiging addict. So dyan, mapokus sila sa mga ganyang mga mismo activities. Yes, ganyan talagang ginagawa natin. Pinofocus natin sila ngayon, yung sina-channel natin yung energies nila sa mga medyo physical activities para kahit paano naman. Hindi laging naka-cellphone, hindi laging naka-tablet yung ating mga kabataan. At siyempre, malayo sa paggamit na pinagbabawal na gamot ko. Alam mo naman dyan sa area kapag sa Metro Manila, halos nandyan. Diba? Napapabayaan sila. Tama. Yes, meron pa tanong si Kuya Ariel? Kuya Ariel? Doon sa yung baon program na lang. Ano ito? Ilang mga estudyante itong beneficiary nitong baon program ninyo, Congressman? Madami na tayong nabigyan. Halos siguro 10,000 na yung nabigyan natin mahigit ng baon program natin. Ito yung programa natin, nagbibigay tayo ng tulong para sa ating mga estudyante from elementary, high school, senior high school, saka college. Pagka ikaw ay regular estudyante, 5,000 yung naibibigay namin sa kanila. Tapos pag ikaw naman ay honor student o Dean's Lister, nagbibigay kami ng 10,000 pesos. So malaking tulong to, parang pag-ibsan, parang bridge program dun sa kanilang mga kahit paano nagagamit nila, pambili ng school supplies, pambili nila ng mga kailangan sa eskwela, tapos minsan yung ginagamit nila, pambayad pa nga ng tuition yung iba. Okay. Kong, ito, tanong lang, sa pagbubukas ba ng 20th Congress, ano ang una mong bill na mag-aayin ka? Ano po yung naisip yung bill, na unang bill yung iayin po sa Kamara? Actually, magpa-file na ako by tomorrow ng mga bill na talagang ayusin natin para dito sa ating bansa. Nakatutok ako ngayon talaga doon sa pagbabago ng buhay ng ating mga kababayan. So, ang bill na ipafile ko is yung Free Annual Medical Checkup Act. Ito yung bill na yon, ini-ensure na bawat Pilipino may access sa annual medical checkup na libre sa anumang government hospital o institution. Yung general checkup mo man lang, di ba, may annual ka, at least libre man lang yun. Pagka ikaw ay isang Pilipino. Tuwing birthday. Tapos, di ba? Ano yan, mga examination, yung physical exam, routine laboratory, yung mga complete, yung mga CBC, complete blood count, yung lipid profile, yung pang-fasting blood sugar, chest x-ray, urinalysis, malibre man lang lahat yun. Tapos yung Equal Maternity Protection Act of 2025 na nagbibigay na ang layunin nito makapagbigay dun sa ating mga female na trabahante na hindi regular member ng SSS ng one-time cash assistance. Diba? Tapos yung ating Inclusive Employment Act of 2025, ito naman, layunin naman ito na yung mga local center for inclusive employment, dun sa kanilang mga key cities nila, yung kung saan yung PESO program, yung Public Employment Service Office, ay gamitin natin para nang sa ganon, sila yung mag-facilitate ng employment ng mga PWDs natin at senior citizen. Kasi kailangan mabigyan ng pagkakataon to makapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, lalo na kung functional pa naman sila at kaya pa naman nila magtrabaho. Tapos yung, siyempre, yung ating mga CCTV Act of 2025 na bawat establishment magkaroon ng CCTV.
Tapos yung Crime Investigation Modernization Act na talagang pag-establish tayo ng mga committee talaga na will conduct yung study ng modern methods sa criminal investigation. Kasi ngayon, with the advent of AI, kailangan na natin yung mga teknolohiya na pag-aralan talaga eh. So, yan ang mga nakalinya sa ating mga bills na ipafile natin pag bukas nitong kongreso natin sa Lunes. So, ipafile namin itong mga bills at ito talagang tututukan natin hanggang sa ganun maging reality siya. Okay. Kong, thank you so much sa time at ingat-ingat. Alam na natin lugar nyo eh. Salamat. Maraming baha dyan. Ingat-ingat po. Thank you, Kong. Salamat. Magandang hapon sa inyong lahat at ingat po tayo sa panahon ngayon. Salamat po. Okay. Thank you so much si Congressman Brian Yamsuan, ang 2nd District po ng Parañaque. Yes, Kuya Ariel. Yes, Kuya Glenn, nandito na ako sa, nakalampas na ako sa inyo. Malapit na ako sa Bukawi dito. Wala nang mataas na tubig dito sa area ito. At uli pa rin ang pagbuhos ng ulan, Kuya Glenn. Okay. Tanggap na tayo ng report Kuya Ariel si Kuya Archie, yun daw pong Marikina City ay nagdeklara ng state of calamity. Kuya Archie, magandang hapon sa iyo, Kuya Archie. DCEC Radyo Aguila Breaking News. Kuya Glenn, magandang hapon Pangulong Ariel. Dahil sa malawakang pagbaha at malawakang displacement dulot ng bagyong Kasing at ang lumalakas sa bagat, inirekomenda ni Marikina City Mayor Maan Chodoro na ilagay Marikina sa ilalim ng state of calamity. Formal na isinumitin ni Chodoro ngayong araw, July 23, 2025, ang Resolution Number 2, Series of 2025 mula sa Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Council sa sangguniang panglungsod na humihimok na agarang aksyon upang matugunan ang lumalalang sitwasyon ng lungsod. Iniulat ng DRRMC na 12 mababang barangay ang matinding naapektuhan ng baha. Noong July 2022, humigit kumulang sa 4,799 na pamilya at 23,639 na individual ang nawalan ng tirahan na nangangailangan ng agarang paglikas, tirahan at suporta at tulong. Binabanggit ng resolusyon ng malaking pinsala sa mga residential at commercial property, malawakang pagkagambala sa transportasyon at mahalagang serbisyo, at mas mataas na panganib sa kalusugan at kaligtasan ng publiko, lalo na para sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Sa pakikipag-ugnayan sa DRRMC, patuloy na tinitingnan ng pamamalungsod ang lawak ng pinsala at naghahanda para sa mga emergency na pagtugon. Binigyan din ni Mayor Chodoro na ang laki ng pagkawasak ay nangangailangan ng mobilisasyon ng mga mapagkukunan at pagpapatupad ng mga akbang na pang-emergency na lang pa sa regular na kapasidad ng lokal na pamahalaan. Samantala, Kuya Glenn, inanunsyo na rin ng Marikina LGU na hindi ang pasok bukas sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralang sa lungsod ng Marikina. Archie Amado para sa Radyo Aguila, matatag, matapang, matapat. Thank you, si Kuya Archie Amado. Batay nga sa NDRRMC, yung mga lugar daw po nasa ilalim po ng state of calamity ay 29 na. Hindi ko alam kung pang 30 itong sa Marikina City. Kuya Ariel? Yes, Kuya Glenn, at mamaya sa ating pagbabalik ay maaaring talakayin natin, Kuya Glenn, makatapos ng balita. Itong mga lubak-lubak na ngayon dahil yung mga isparto natuklap na sa mga kalsada ngayon na Kuya Glenn. Yun ang malaking problema. Okay, stampe ka na dyan, Kuya Ariel, sapagkat bibigyan daan muna natin ang DCEC Radyo Aguila News Break. Pagkalipas lang po ng ilang saglit, baka kasama natin dyan si Kuyang Joshua Jimenez. Diyan lang po kayo, babalik pa po ang Serbisyo ng Aguila. Serbisyo ng Aguila. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Aguila.
Oras sa buong Pilipinas, 3:01 ng hapon. Narito ang mga bagong balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila Balita Update. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Joshua Jimenez at ito ang Radyo Agila Balita Update. Sa detalye po ng ating mga balita ngayong hapon, pumalo sa 323.15 million pesos ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Krising at hanging habagat. Batay sa monitoring ng National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center, nasa 10,595 metric tons ang dami ng production loss dahil sa pinsala sa palay, mais, cassava, high-value crops at maging sa mga palaisdaan, livestock at poultry. Nasa 14,772 na magsasaka at 15,688 na ektarya ng agricultural lands ang naapektuhan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Soxcargen na kasalukuyang sumasailalim pa sa validation. Handa naman ang Department of Agriculture na maghatid ng tulong. Sa iba pa po nating mga balita, tinanggap ni US President Donald Trump ang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Pilipinas. Sa kanilang bilateral meeting sa White House, formal na nagbigay ng paanyaya si PBBM kay Trump na bumisita sa bansa habang hindi pa tiyak kung kailan ito magaganap. Sa susunod na taon, gugunitain ng Pilipinas at Estados Unidos ang ika-80 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations at ang ika-75 taon ng Mutual Defense Treaty. Para po sa iba pa nating mga balita, bisitahin lamang ang aming website sa radyoagila.com at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Muli ako po si Joshua Jimenez para sa Radyo Agila Balita Update. Sumainyo ang mainit at mga nagbabagang balitang nakalap ng Radyo Agila sa nakalipas na oras. Radyo Agila Balita Update. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gallium Construction Supplies Trading, dealer ng lahat ng uri ng quality construction materials. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-2554. This time check is brought to you by Acrylica Signage Maker. Timeless signs, lasting impressions. Ano nga ba ang dapat gawin kapag lumindol? Kapag lumindol, gawin ang duck, cover, and hold. Yumuko at magtago sa isang matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na umalis sa gusali. Kapag nasa labas, pumunta sa open space area. Lumayo din sa mga gusali, puno at poste. Maging alerto, sumunod sa mga abiso. Mahalagang paalala mula sa Office of Civil Defense at sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Agila. Attorney Tranquil, anak ako sa pagkadalaga pero pinaampon ako sa iba. May mamanahin kaya ako sa namatay Attorney kong ina? Tranquil, tanong lang, ano ang pwede kong gawin kasi yung birth certificate ko, iba yung gender na nakalagay. Lugi yata ako sa hatian ng mana. Lalaban ako. Attorney Tranquil, tama ba?
Kalusugan ay ingatan, sakit ay iwasan. Isang paalala mula sa programang Health Watch. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 na umaga, dito lang sa Radyo Agila. Kayo'y nakikinig sa Radyo Agila. Serbisyo ng Agila. Tuloy tayo sa serbisyo ng Agila. Si Kuyang Glenn Carlos Maripuito kasama si Kuya Ariel Dugoy Fernandez. Magandang hapon, Kuya Ariel. Pero bago yan, Kuya Ariel, ay tanggap muna tayo ng report. Kaligtasan ng mamamayan ilungsad sa Malabon City. May report si Kuya Aldrin Puno. Kuya Aldrin. Radyo Agila Live Report! Isinagawa ang Manpower Formation kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard, 13 Offers Reserve Command, NCRCOM at Philippine Air Force sa pangunguna ng Malabon City DRRMO. Layunin ng bayanihan ito na matukoy ng maayos ang deployment ng bawat grupo upang agarang makaresponde at makapaghatid ng tulong sa mga lubos na apektado ng kalamidad. Ang pagtutulungan ng mga lokal at pambansang ahensya ay napakahalaga sa panahon ng sakuna sa pamamagitan ng pinagsama-samang puwersa, kagamitan at kaalaman ng bawat institusyon ay mas napalalakas ang kakayahang makapagligtas ng buhay, makapagsagawa ng mabilis na aksyon at makapaghatid ng serbisyong may malasakit sa mga nangangailangan. Isa sa mga narespondihan ng Philippine Coast Guard ay ang isang pamilyang nasiraan ng tahanan na naninirahan sa ilalim ng Dampalit Bridge. Kasama sa nailigtas ng grupo ay ang isang 3 buwang gulang na sanggol na agad dinilikas at dinala sa evacuation center para sa mas ligtas at maayos na kalagayan. Aldrin Puno para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you, si Kuya Aldrin Puno sa iyong report. Ayun na, alam nyo, binabanggit daw po ng mga eksperto yung madalas na pag-iral daw po ng habagat sa ating panahon ay may kinalaman yan sa climate change. Kuya Ariel? Tama ka dyan, Kuya Glenn. At, okay. Yes, Kuya Ariel, go ahead. Pasalamatan natin, Kuya Glenn, itong mga kababayan natin na mga law enforcer na sila ang mga lumulusong at nagliligtas sa mga nakanasab mataas na tubig, Kuya Glenn. Marami yan at iba't iba, maging yung mga iba nating mga kababayan na talaga na mga yung mga lalo na yung mga non-government organization na tumutulong sa pag-rescue sa ating mga kababayan. Isa na nga dyan, yung Scan International na kapag ganito mga pagbaha ay sila ay tumutulong. Na tumutulong para sa ganon ay magkaroon agad ng rescue yung ating mga kababayan. Okay. Nasa ating linya, Kuya Ariel, yung mayor ng Rodriguez Rizal. Isa yan sa mga matitinding isa yan sa matinding bina, yung Rodriguez Rizal. At ang binabanggit ng mayor dito ay yung maling konstruksyon ng flood control. Isa yan sa mga nakikita niyang dahilan kaya binaha yung maraming lugar sa Rodriguez Rizal. Nasa ating linya si Mayor Ronnie Evangelista, isa pa rin itong retired general. Mayor, magandang hapon. Welcome po sa programang Serbisyo ng Agila. Si Kuyang Glenn Gatos po ito kasama si Kuya Ariel Dugoy Fernandez sa programang Serbisyo ng Agila sa DCEC Net 25. Mayor, magandang hapon. Yes, thank you. Magandang hapon, Ariel and Glenn, at magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig. Kayo pala yung retired general. Ano kayo, sir? Sundalo o pulis? Sundalo, Army. Army? Ganun ba? Anong kayo, sir? Anong class kayo? Class 86. Class 86. At kailan kayo sa nagretiro bilang Army, bilang general? Noong 2020. And then, sumabak na kayo. Kayo ay dahil sa tawag ng tungkulin, kayo pa rin NLLB. First time nyo ba na maging mayor ngayon dyan sa Rodriguez Rizal? First time nyo, sir? Yes. First time ko. Well, second term na ngayon.
But, second term na ngayon. Second term na. Kayo. Okay. Yes, so. Kukumustahin po namin, sir, yung Rodriguez Rizal. Isa daw sa matinding binayan at sa may nakita kayong mali doon sa mga flood control project. Pakipaliwanag nga po ito. Actually, one among others, no, hindi lang naman yung flood control siyempre ang dahilan ng pagbaha. Unang-unang dahilan ng pagbaha ay sobra na yung volume ng tubig. Hindi naman natin pwedeng sisihin na yan dahil talaga naman sobra yung volume ng tubig na bumaksak dito. At tinanggal ko lang kasi, dininay ko lang yung allegation na ang mayroon daw sala ay yung pag-apaw ng Upper Wawa Dam. Yung Upper Wawa Dam, ang design natin dyan ay impounding. Hindi naman talaga flood control project ang dam. So normal, just like any other dams, na pag umapaw, pag napuno, aapaw, mag-spill over. So yun ang kaya hindi caution dam. In fact, nakatulong ngayon dam kasi na-delay ang pag-angat ng tubig dito sa Kabayanan. Kasi nga na-impede nung dam. Kaya maganda yung reaction time namin. Wala nga kaming casualty dahil nagkaroon kami ng preemptive evacuation and forced evacuation eventually. Bago dumilim ay na-evacuate na namin yung mga tao. Kaya kahit mataas yung baha at medyo may mga damage to properties tayo, wala naman tayong loss of lives. Merong isang reported, hindi pa naman ako confirm, pero ito ay nasa medyo bulubundukin na to, nasa taas. Hindi naman directly because of the flood, no? Hindi naman directly dahil sa flood. So yung flood mitigating projects na sinasabi ko na medyo may flow, may pagkakamali is the design. Parang anong nangyari kasi, instead na malapad ang ilog, dahil doon sa project ay committed. So kung committed, ibig sabihin, assuming na the same volume of water ang dumadaan, pag committed ka, mag-iimbudo, tataas agad yung water level. So pag tumaas ang water level, yung mga outfall ng mga subdivision at saka yung mga tributaries, yung mga creeks natin, ay hindi na ngayon makakapasok doon sa ilog at kundi ay aapaw. Kaya ito yung nagiging cause ng flood. And that was na hindi naman tayo engineer. Ang sabi ko is we need to revisit. Kinakailangan na reviewin at pag-aralan kung ano pa po pwede natin na maayos doon sa mga projects na yan. Kasi the intention is good, no? Intention ng national government is good para ma-mitigate na yung mga flood natin. But kung meron naman problema sa design, ay ibig sabihin halos the same din ang gastos natin dyan. And kung nagkamali tayo sa design, ay sayang ang pera at hindi natin naatin yung purpose. Naagos lang din yung pera. So ngayon, Mayor, ay may plano kayo talagang yung titignan talaga yung pinakamapa ng plano dyan. Para sa gano'n, matumbok na yung tamang design. Yes. Ang dito kasi, ay sabi ko, hindi naman po ako engineer. Nakakaintindi lamang po tayo ng konti. Although I had the discussion now with engineers ng mga DPWH, tsaka yung mga contractors na gumagawa dito, naman sila, I think, alam nila kasi there was a time na bumabaha, pinakita ko sa kanila ang tubig. Instead kasi na palabas papunta sa ilog, ang nangyari, from ilog papasok sa mga subdivision. Kasi tumaas agad yung water level. So there is really something wrong doon sa design nila. Yun na nga, sabi ko, bisitahin ulit. I'm sure, bibisitahin ulit nila ang area para mapag-aralan. Dahil sayang nanghinayang ako sa project, lalo na sa pera. Gumastos na nga tayo. Pagkatapos ngayon ay instead na makatulong, nakakasira pa. Talo lahat tayo, talo ang taong bayan. Tama. Dahil daw dyan, kayo pala nagdeklara na rin ng state of calamity, Mayor. Yes, na-declare na tayo ng state of calamity dahil hanggang ngayon ay umuulan pa dito. Yung kanina huminto na yung overflow ng Upper Wawa Dam, pero ngayon ay umandar na naman. Nag-overflow na naman ng konti. Kaya mahirap mas maganda na nakakasigurado tayo. Yung mga properties, pwede natin mapalitan yan. Pero yung loss of lives ang priority po natin. Nasa atin ding linya, Kuya Mayor, si Kuya Ariel Dugay Fernandez. Kuya Ariel, nasa linya natin si Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista. Kuya Ariel.
Yes, salamat at saludo tayo kay Mayor General na gayon ay Mayor. Ang tanong lang natin, Kuya Glenn, kay Mayor, kung ilan mga residente ang maaaring nasa gilid ng posibleng tamaan ng kung magkaroon ng landslide sa inyong lugar. Mayor, paano po natin i-handle itong wag naman sana ang mangyari? So far, wala tayong report na landslide so far, no? Pero yung directly affected, sabihin ko na lamang yung figure ng mga nasa evacuation center right now. We have around 2,300 families ang nasa different evacuation. 22 evacuation centers ang active pa hanggang ngayon. Lahat yan nasa gilid evacuation ng center. Okay. Go ahead. Okay. So, Mayor, ilang barangay ba talaga nakakasay sila sa kupan ng Rodriguez Rizal? Kasi may mababa, may mataas yung area dyan eh. Yeah. Ang affected is 8 barangays out of 11 barangays. So, tatlo lamang hindi masyadong epektado ng baha kasi yung tatlo na ito ay mga mountain barangays. Pag bumaha pa yung tatlo na yun, talagang wala na. Yun. Kasi Mayor, binabagi ko kasi medyo yung lugar nyo may mababa, may mataas, at marami pang lupa dyan na bakante dyan sa Rodriguez Rizal eh. Wala ba kayo din plano na magtayo ng permanent evacuation center na kung kapag may mga dumarating na mga... Hello? Go ahead, Mayor. Nasa linya pa si Mayor, Kuya Glenn. Hello? Go ahead po, Mayor. Meron ba tayong plano na magkaroon ng permanent evacuation center? Hello? Opo, go ahead po, Mayor. Naririnig niyo po. Naririnig po namin kayo. Okay. Naputol kanina. Yung ano ko lang kanina, yung permanent evacuation centers. Meron naman tayong mga permanent evacuation centers dito. Pero kulang sa dami ng mga na-evacuate natin. Kaya marami pa rin na nagagamit na mga classrooms as evacuation centers. Ang gusto ko sana na itatanong nyo ay wala ba tayong pangmatagalang solusyon dito sa pagbaha? Yun sana ang maganda natin maging discussion. Yun po ang susunod sa tanong natin. Yes, kasi kung hindi, pabalik-balik lang tayo. Every time na may bagyo, may baha, ganito na naman ang sitwasyon natin. Dapat meron tayong pangmatagalan at permanenteng solusyon dito sa baha. Diyan po sa inyong lugar, Mayor, ano po nakikita ninyo? Dalawa major factors kasi, aminin na natin. Isa ay itong climate change. Hindi lang man tayo dito binabaha, pati sa Amerika nga binabaha. So, climate change, isa ron. Pangalawa, dito sa Montalban, especially, ay yung sobrang dami rin ng tao na rito. Sobrang dami rin ng tao. Pati yung waterways and tributaries ay binabaha na. Kaya yung daloy ng tubig ay hindi na free-flowing. Masyado na-impede na, kaya tayo ay bumabaha. So pag dumami ng tao, ang dami na mga attributable dyan, pati mga basura, ay ganun na rin. Ito na nagkaklag up sa mga drainage natin. So yung dalawa na yon ang major na dapat natin masolusyonan kung gusto natin magkaroon ng permanente na solusyon. Ito mga flood mitigating projects, mga remedyo lang ito eh. Mga remedyo lang. Ang kinakailangan talaga natin, ma-free up yung lahat ng mga waterways natin para maganda yung flow ng tubig. Yung malalaking, yung mga major artery natin, magkaroon ng dredging, magkaroon ng widening, at yung mga tributaries naman ay ma-clear ng mga informal settlers, mga nakatira doon, para naman dire-diretso ang daloy ng tubig. Kuya Glenn? Hello. Alright. So,
Nandiyan ba si Mayor, yung bang inyong lugar ay mataas, di ba? So inaasahan natin, pag mataas na lugar, dyan sa Rizal, ay hindi gaano babain. Kumbaga ay dadaloy papunta rito lang sa amin, sa Metro Manila. Mataas nga ang lugar, pero dito nang gagaling kasi. Dito umpisang babaksak ang ilog na galing sa Quezon, itong Tayabas River, at saka yung Boso-Boso River ng Antipolo, na nagdaan ng Marikina, dito babaksak ngayon sa Montalban. Kaya yung bugso ng tubig, dito muna sa Montalban, pababa sa Metro Manila. Okay. Mayor, meron lang akong itatanong ulit, Mayor. Mayor? Yes. Go ahead. Okay. Mayor, dyan ba sa Montalban, Rizal, dyan ba sa Rodriguez, Rizal, meron bang nagmimina dyan? Meron dito na actually hindi may na quarrying. Quarrying, quarrying. Hindi ba delikado 'yan sa mga iba nating kababayan na nasa mababang lugar, baka kayo sa pagka-quarry biglang magka-landslide diyan, ako kawawa yung mga nasa baba? Yes, may risk talaga ang quarrying at ito nga sinasabi ng na gusto ko din sana na i-correct. Hindi ko dinedepensa ang quarrying, no. In fact, meron kaming meron kaming official position na ayaw namin sa quarrying. Official yan, sa naman yan. From province-wide ng Rizal, signed by the provincial governor and the rest of the mayors. Pero kaming position letter dyan, addressed to, I think, I'm not sure kung sa Malacanang or basta sa National Agency or DNR yata, na informing them that we are against quarrying. Ayaw na namin, wala naman siguro gusto na makwari yung sarili niyang lugar dahil mawawala ang kapos ngayong bundok. But, yeah, but may study kasi ang DNR dyan, may study ang DNR na hindi maliit na porsyento ang attributable sa quarrying dahil dito sa na-attribute sa pagbaha. Maliit na porsyento eh. Ang nakikita ko lang na pwedeng attribute dyan ay kung yung mga tubig na bumabaksak ay mayroong putik. Kasi siyempre galing sa quarry yun. Oo. But yung pagbaha talaga ay sa dami ng volume ng tubig ng dala-dala ng habagat o ng bagyo. Yun talaga yung nagkokos ng baha. Ang quarry, may official request kami, mayroong official position. But unfortunately, pag isinaran na doon natin lahat ng quarry, ang direct effect naman yan, may hirapan naman yung mga projects, yung mga national projects natin. Yung mga build up, yung mga national projects like yung mga karsada, yung mga tulay, yung mga MRT na yan, yung mga bato kasi niyan, dito nang gagaling sa Montalban. So, maapektuhan, ang unang papalagyan ay DNR, ANEDA, and even Malacanang papalagyan kung isasarado natin. Although, yun pa rin ang position namin na ihinto ang quarry dito sa area namin. Medyo marami kang babanggain, Mayor. Matindi. Hindi naman siguro. Actually, we are just informing the general public kung ano naman yung nangyayari. Wala naman tayong vested interest dito. Importante lamang is malaman ng mga taong bayan kung ano katotohanan. In fairness naman sa mga pag hininto natin, wala na tayong development diyan sa mga national projects. Ganun ang repercussion yan eh. Kami dito sa local, ayaw namin, definitely ayaw namin. Kaya nga meron kaming official communication addressed to DNR na telling the DNR na ayaw namin ng quarry dito sa lugar namin. Kasi Mayor, kaya nabanggit ko yan, marami sa Rodriguez Rizal na mga dinarayo ng mga mismong turista kasi mayroon kayong mga tourist spot yan eh. Baka balang araw, yung tourist spot nyo dyan, baka quarry na rin. Correct. Pag hindi huminto talaga mga quarry dito, alam mo naman yung mabuti pa yung puno, kahit mabunot mo, magtanim ka ulit ng puno, pwede. Lalaki ulit yan. Yung bundok, pag kinuwari mo na yan, hindi naman tutubo yung bundok. Hindi mo tubo. Hindi na tubo yung bundok. Tama. Maubos talaga yan kung hindi natin ma-regulate. And that is the very reason why
na we made a official communication para iano na yan, ihinto ang quarry. Oo, kasi ngayon, Mayor, baka di po natatanong ng iba doon. Baka sa mga darating na henerasyon, nako, bigla na lang masasabi nyo, gumuho yung bundok, yung palay, wala na wala nang pumipigil Wala nang mga puno, wala nang punong pigil sa mga matinding buhos ng ulan. Wala tayong kamalay-malay. Dito akala natin, dito sa baba, matinding sikat ang araw, yung pala doon sa bundok, maulan pala, bigla na lamang dadaustos dyan, wala tayong kamalay-malay. Nako, daming mapipinsala, Mayor. Ang mahirap doon, baka wala nang guguho. Ayun lang, ubos na ubos na yung iba. Okay, Kuya Ariel. Masama na tayo sa Central Plain of Luzon na yan. Pag hindi talaga yun nga. Ano talaga, kasi wala sa amin ang bola. Nasa national yan. Yun nga. Ang permit kasi ng mga quarry ay hindi naman dito sa amin Ang permit yan ay national din Kaya kami ang binabakbakan ng mga kami ang binabakbakan ng mga tao, kami ang binabasa ng mga tao, mga quarry, left and right, ganito. Pero ang permit kasi niyan ay nasa national. Wala naman sa inyo. Okay, Kuya Ariel. Kuya Glenn, yung itatanong ko lang tungkol dito sa tourism, kung ano ang mga produkto o anong tourist spot na dinidevelop ng inyong bayan na Mayor, kung mayroon man? Yes, ito because of the proximity of Montalban sa Metro Manila, ang dinedevelop namin dito is eco-cultural adventure tourism. Kasi ay dito sa area, meron pa tayong mga natibo rito, may mga dumagat dito sa atin. So pwede natin ma-develop yung ma-preserve yung kultura ng mga dumagat. Adventure tourism dahil nandito ang bundok, nandito yung magandang mga scenery, nandito yung mga natural resources, magandang bundok and ilog and dito po pwede mga 4x4, mga mag-bike, mag-trail ride. Dito ang adventure talaga. Adventure tourism ang dinedevelop namin dito. And besides the fact na marami na rin mga resort dito sa Montalban. Kaya yun ang pinopromote natin dito sa Montalban. Dito na lang siguro medyo malapit sa Manila or Metro Manila na po pwedeng magkaroon ng mga adventure tourism. Tama. Okay. So, Mayor, thank you so much sa time. Mag-ingat dyan Mag-ingat po at maraming salamat sa inyo time. Okay. Thank you. Okay, thank you po. Yan si Mayor Ronnie Evangelista, isa palang retired Army General to, Kuya Ariel So medyo matikas pala Mayor din ngayon sa Rodriguez. Hindi pa basta yan. Kumbaga matikas yan, Kuya Glenn, matikas. Hindi masyado mauuto. Diretso. Oras natin ay alas 3:28 na po ng hapon at ang oras na yan ay atin sa inyo ng DNSL Roofing. Give your home a better protection. Yan Kuya Ariel So, yun pala yung So, babalik po kami ni Kuya Ariel Dugoy Fernandez. Pagkalipas lang po ng ilang mga mahalagang palala, dyan lamang po kayo. Serbisyo ng Agila. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. This news is brought to you by Clean and Fit. Ito ay may prebiotics at plant fiber na tumutulong magparami ng good bacteria at nililinis nito ang colon ng natural para sa maayos na digestion at kalusugan. Try mo isang sachet lang bago maghapunan at ramdam agad ang ginhawa kinabukasan. Fix your gut, fix your health with Clean and Fit. Available on Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Kalusugan ay ingatan, sakit ay iwasan. Isang paalala mula sa programang Health Watch. Linggo, alas 9 hanggang alas 10 na umaga. Dito lang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International, isang public service program para sa ating mga overseas Filipino workers. Alamin ang inyong mga karapatan bilang OFW. Pagkumusta rin sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Asia, Europa, Saudi Arabia, Africa at sa iba pang mga bansa. Abangan din ang Marino sa radyo at makibalita sa mga seafarer o marinong Pinoy ukol sa kanilang trabaho. Gabay ng OFW International. Kasama natin si Tita Lu Medina, Miss Rachel Lopez at Arnold Bumaklay tuwing Sabado alas 7:30 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Agila. Mga bagong kaalaman sa siyensya at teknolohiya. Alamin sa programang Pinoy Scientist. Tuwing Linggo, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Pinoy Scientist. KBP Best Science and Technology Radio Program. Pinoy Scientist. Dito sa Radyo Agila. Kayo'y nakikinig sa Radyo Agila. Serbisyo ng Agila. Okay, tuloy-tuloy tayo sa serbisyo ng Agila. May report mo tayo, Kuya Ariel, ha? Lalaki na aksidente dahil sa manhole. Narespondihan ng mga otoridad sa lungsod ng Maynila. May report si Kuya Aldrin Puno. Kuya Aldrin. Radyo Agila Live Report! Nirespondihan at agad dinulungan ng Philippine Coast Guard personnel ang isang 46 anyos na lalaki matapos nitong maaksidente dahil sa isang manhole sa Tondo, Maynila ngayong araw, ika-23 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa biktima, hindi niya napansin ang manhole dahil sa tubig baha sa kalsada. Nakipag-ugnayan naman agad ang responding team sa Coast Guard Medical Service upang mabigyan ng karampatang tulong medikal ang biktima. Aldrin Puno para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you, Kuya Aldrin Puno, Kuya Ariel. Kuya Ariel. Kuya Glenn. Wala nang ulan. Sana tuloy-tuloy ito, wala nang ulan. Sana nga. Huwag na itong bubuhos para makapaglaban na tayo. Kuya Ariel, di ba, napanood mo yung boxing ni Manny Pacquiao tsaka ni Barrios, di ba? Barrios, oo. Akala ko Barrios, di ba? Abay, ba't nabalitaan mo ba ngayon? Mukhang may magandang boxing na magaganap, ha? Nabalitaan mo? Oo. Yung isang official ng pulis at isang local government official mukhang naghahamunan ng boxing. Mukhang yung hamon ng isang local government, mukhang ay tatanggapin ng isang police official at ang boxing ay for charity. Maganda. Taong bayan ang makikinabang, hindi yung isa lang. Mukhang kasi may pasaringan itong dalawang official na ito, isang local government executive at isang official ng police. Medyo hindi maganda yung Ngayon, mukhang sa mga balita, taga mo na ng boxing. Mukhang mangyayari, kapag nangyari to, matinding boxing to. At ang hamon pa, ay sa dome gagawin. At ang premyo ay para for charity. Talagang matindi, matindi na ito. Kinakailangan ng ensayo talaga yan. Kuya Glenn, dalawang buwan lang nakapag-ensayo si Manny Pacquiao. Dapat haba-habaan lang ensayo diyan pag ganyan. Marin dito nasaga ko ng balitang ito medyo matindi to kapag may boxing na ganito. Ang tanong, pwede kaya yun? Na ikaw isang pareho kayong opisyal ng gobyerno
medyo hindi lang maganda yung ano. Meron daw boxing match dalawang ano At gagawin daw 12 rounds sa Big Dome. Di ba matinding balita ito Pero ang tanong ko, Ariel, papayagan ba yun? Pwede ba yun? Na kayo, sige, mag-boxing kayo. Ilabas yung init ng katawan nyo. Di ba yung asaran nyo. Kaya baka naman lang ito, di ba? Dito lang sa mga bibig to. No, sige. Pero papayagan, ano kaya ito? Talagang para mga bata. Para mga bata. Hawak mo mga sa tenga. Hawak mo sa tenga. Parang ganun, di ba? So, siguro, ano lang ito pero kumbaga, pinatulan Pinatulan yung ganito. Pero, kung mangyayari man ito, first time in history na ang dalawang government official ay nag-boxing. Talagang matinding ensayo. Ang ano niyan, Kuya Glenn, titimbangin pa yan Titimbangin pa yan kung parehas ang kanilang timbang Pag hindi magkaparehas ang timbang mukhang malabo yan. Pero pag weigh-in pala ito. Tapos meron pang promotion to, ganun ba? Pwede ba to? Talaga naman. Talagang kapag napikon talagang ang talo kasi dito yung pikon Pero kayo na Kuya, balikan ko yung balikan ko dun sa Rizal, kaya ako lang natanong. Matindi diyan. Kasi kapag talaga yung quarry, matindi diyan Kuya Ariel. Sayang Maraming hindi lang diyan. Hindi lang yung quarry diyan. Maraming quarry. May quarry sa Pampanga, may quarry sa Tarlac, kung saan man sa Mindanao. Minsan baka yan pagmulan din ng matinding pinsala sa kalikasan natin, Kuya Ariel. Tama ka dyan dito sa Bataan, sa may Murong Rizal, Murong Bataan. May Murong din sa Bataan, Kuya Glenn Dati daw mayroong nagkukwari at tinutulan ng City Council, nagpasa ng resolution at yun natigil. Pero ang sabi ni Mayor natin na kapanayam kanina ay ang national daw ang pumapayag na doon sa kanila mag-quarry. Pwede ba yun? Di ba ang Mayor ang dapat magdesisyon kung ipakwa-quarry itong lugar na ito? At mayroon yan city o di kaya municipal councilor ipinasa na ordinansa kung papayag sila o hindi, parang ganon. Ikaw yung local executive, para ikaw yung little president sa iyong bayan. Mayroon kang kapangyarihan at kapag tinutuloy niya ng konseho at diyan, pwedeng may kapangyarihan sila. Hindi lang natin alam kung sino ang matinding matinding padrino ng mga to na hindi pwedeng pigilan. Pero kung sila daw, sabi ni Mayor, pipigay. Tingnan natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Ayaw nila. National daw ang namapahala sa quarrying doon sa kanilang lugar. Ang may gusto sa kanilang lugar. National. Yung permit. Di ba dapat ang city or municipal councilor ay nagpapasa ng ordinansa na ayaw namin. Hindi talaga matutuloy yan. May batas Kapag may batas yun, may lalabagin yung mga magpupumilit dyan, makakasuhan sila. Kaya nga, kanina nga, sabi ko, pwede ba yun? Sabi ko, sa susunod nga, mag-interview tayo ng taga-DNR. Kahit ba ayaw ng local government, kung gusto ng national, walang magagawa yung local. Di ba meron silang sariling otonomiya ng kapangyarihan, di ba? Bakit nyo naman papasukin ang bayan namin? Ayaw namin. Lang ako kay Mayor. Nagtaka lang ako kay Mayor Evangelista na sabi niya, ang national ang mayroon ng gusto na mag-quarry sa amin lugar. Ang national. Sino national yan? Kung sa Murong Bataan kung sa Murong Bataan napigil nila ang quarrying at saka paghukay ng black sand doon sa kanilang lugar, ay bakit hindi nila kaya na ipigilan ang paghukay doon sa kanilang lugar? Yun lang malaking katanungan, Kuya Glenn. Okay, mayroon pang Kuya Ariel, meron daw mga flight cancellation ngayon? Umabot daw sa 61 ngayong araw? Napakarami ang cancel flight ngayon. Umabot sa 50
50 na flights ang cancel. Ngayong araw lang ito, mula kaninang madaling araw hanggang ngayon, umaabot ng 50 flights ang apektado, both international at domestic. Dahil nga sa paparating na itong isa pang bagyong Delta, Kuya Glenn. Dante, Pos Emong. Dante. Dante tsaka si Emong. Ang kanina Kuya Ariel nung Kuya Ariel nung nakausap ko yung Pag-asa, parang naghihinakit talaga sila eh. Kasi may mga naglalabas na fake news na tapos siyempre sasabi galing sa Pag-asa, ibirin mo 6 na bagyo sinasabing sunod-sunod na papasok dito sa Pilipinas. At ang isa sa mga target na posibleng tatamaan itong 6 na bagyo magkasunod-sunod sinasabi ay ang Bulacan. Walang katotohanan yun eh. Fake news yun. Pero 6 na bagyo. Sabay-sabay na papasok. Kuya Glenn, may may nananakot pa. Merong isang kilalang vlogger ang nag-post sa kanyang social media at binabalaan ang lahat ng mga taga-Bulacan, Kuya Glenn, na mag-iingat kayo dyan dahil ang dam ay kapag bumigay ay delikado kayo dyan. Grabe, no? Nananakot pa, di ba? Tapos, siyempre, maraming titingin sa kanya mga pinost nun. Kita yun, di ba? Teka muna, Kuya Ariel, nasa linya natin. Si Kuya Archie Amado. Kuya Archie, yung cancellation doon ng flight, mukha ka na dadagdagan, Kuya Ariel eh. Kuya Archie. Radyo Agila, live report! Kuya Glenn, inanunsyo nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nadagdagan pa at umabot nito sa 61 ang kanselado o apektadong flight dahil pa rin sa sama ng panahon na dulot ng Tropical Storm Dante. 47 sa Cebu Pacific Air, 9 sa Philippine Airlines, 5 sa Sibco at 1 ang diverted flight ng FAL Busuanga, Manila, diverted ito sa Clark. Patuloy na pinapayo ng CAAP ang mga pasahero na regular na mag-check ang kanilang status sa kanilang flight sa kanilang mga airlines. Archie Amado para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you, si Kuya Archie Amado. Okay, babalik po kami ni Kuya Ariel Dugay Fernandez pagkalipas lang po. Nadagdagan na, Kuya Glenn, nadagdagan. 61 na. Nadagdagan na yung cancel flight. 61? 61 na. Kanina, 61 na ngayon. Titingin ko lang, 50. Oo, 50. Ngayon. Patuloy na madadagdagan yan, Kuya Glenn. Sabi nung 11 airlines doon sa 50, akala nyo kayo lang magka-cancel. Kami rin. Hindi pwedeng kami, lilipad kayo, hindi lilipad. Hindi, ayaw namin pumayag na kami lang ang lilipad. Cancel din kami. Kaya umabot na po ng 61 itong cancellation ito. Kaya nga pinabagi ko Kuya Ariel kahapon, pinag-usapan natin, paano yung mga pasero nasa airport na, so walang magkain, hindi yan papakainin ng mga airline company kasi hindi na yan kasalanan. Tama? Opo. Ganun nga. At wala silang pananagutan dyan, Kuya Glenn. Ang bad weather ang masisisi dito dahil wala namang problema ang kanilang mga aeroplano. Wala naman. Okay. At oras natin ay 3:43 na po ng hapon. Alam mo, Kuya Ariel, binabagi ng Office of Civil Defense, yung Central Luzon, kasama dyan ang Bulacan siyempre, at ang Negros Island region, ang kanilang tinututukan ngayon. Tinututukan nila ngayon, hindi eh. Pero hindi natin alam, siyempre yung panahon, medyo ngayon okay, baka mamayang gabi, madaling araw, biglang bubuhos po ang malakas na pag-ulan. Kuya, babalik tayo sapagkat bibigyan damo natin ang pagpapakilala po natin impilan at ng mga ilang mga mahalagang palala. Diyan lamang po kayo, babalik pa ang serbisyo ng Agila. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. This news is brought to you by Acrylica Signage Maker. Timeless signs, lasting impressions.
Live mula sa Radyo Agila Studios sa Net25 Quezon City, Philippines. Oras na para baguhin ang habit mo tuwing Webes. Nandito na siya! Multi-awarded broadcast journalist, radio, TV host, and anchor. Subok na sa pagbabalita at balitaktakan. Si Wedge Kojama sa Wedge a Minute. Kwentuhan at balitaan. Handa ka na ba sa parating na bagyo, baha, lindol at iba pang uri ng sakuna? Huwag magpahuli. Alamin ang mangyayari. Maging alisto, maging alerto. Eagle Nightwatch. Subaybayan tuwing alas 10 hanggang alas 12 gabi-gabi. Kasama ang buong pwersa ng Radyo Agila Reporter, ang tunay na serbisyo publiko. Walang pahinga, walang pagod. Magbabantay, maglilingkod. Eagle Nightwatch. Serbisyo ng Agila. Okay, tuloy-tuloy tayo sa serbisyo ng Agila. Ito pa rin po si Kuya Glenn Gatos, kasama pa rin si Kuya Ariel Dugoy Fernandez. Kuya Ariel, ano kayong mangyayari sa zona ng Pangulo sa Lunes kung matindi ang mga pagkulampas sa Lunes? Matutuloy kaya ang zona ng Pangulo? Kuya Ariel? Paparating na. Ayaw ko kung dumating na, Kuya Glenn, mula sa United States of America, ang ating Pangulo. Darating na mamaya. Mamaya, oo. At darating na. Arinawa ay ligtas silang makarating at makabalik dito sa Pilipinas dahil napakalaki ang nabawas doon sa taripa. Ang sinasabi. Mula 20, alam mo, mula 20, naging 19. Oo. Malaki daw na bagay yan. Malaki bagay na yan, sabi ng ating Pangulo. Malaking bagay ba? Kasi alam mo ba yung hiningi? Alam mo yung kapalit? Yung lahat ng mga gawa sa Amerika na papasok sa Pilipinas, zero tariff. Ano yun? Zero. Walang taripa. Yung mga kalan ng mga goods na papasok sa Pilipinas. Hindi katulad sa atin, mayroon tayong 19. Pagpapasok sa kanila, 19%. Sila papasok dito, zero. Ayos. Tayo, pagpapasok sa kanila, may visa. Pag sila papasok sa atin, wala. Walang visa. Ano pa yan? Kapag pasok ka sa airport, hindi makakaporma ang mga local police. Meron silang sariling mga police, mga gwardiya. Hawi boys. Ayan. Parang hindi patas Parang hindi patas di ba? Sinasabi nga di ba? Matagal nang magkaibigan sa mahabang panahon na. Kaibigan ni Juan de la Cruz si Uncle Sam. Kaya patas lang. Sabi nga no comment. No comment. Ang tanong kasi, ano ba kasi ang sino ba si Donald Trump? Sabi ng misis ko negosyante yan Business is business. Negosyante si Donald Trump. Business is business. Business-minded yan. Negosyante yan Yumaman yan sa pagdinegosyo. Hindi mo yan maiisahan. Di ba? Siguro sa susunod, Kuya Ariel. Si Juan de la Cruz. Sa susunod, Kuya Ariel, kuha tayo ng mga economic expert. Di ba? Magpapaliwanag sila sa atin. Magpaliwanag sila yung mga economic expert. Bakit from 20 to 90, ano ba yung benepisyo makukuha natin doon sa ibinawas na 1%? Di ba? Sa totoo, mayroong bawas yan Pero ang kapalit daw, yung taripang mga goods na gagaling papas ng Amerika, zero. Pero ang paliwanag naman kanina, doon sa napanood ko sa balita, hindi naman lahat ng produkto ng Amerika papasok sa Pilipinas, zero. Hindi naman lahat, sabi raw. Pero ang tanong, iilan lang ang mayroong taripa at ilang porsyento naman kung may taripa. 19 din ba? 20 rin ba? Baka naman 1% lang. Yung iba.
Yung iba, zero. Tayo pa naman, Kuya Glenn, ay gusto natin na lahat tayo dito sa Pilipinas mayroong daladalang iPhone. Oo, galit. Saka Kuya Ariel, alam mo ba, nung mga nakalipas na linggo, mayroon ako in-interview dyan sa Subic yung kailang deputy administrator. Kasi may lumitaw na balita, Kuya Ariel, na yun daw US Congress ay may mga kinakausap na, hindi ko alam dito sa SBMA, na ang Amerika ay maglalagay ng paggawa ng baril, ammunition. Hindi ko alam kung kinumpirma doon kanina. Alam ko may nagtanong kanina hindi ko lang kung kinumpirma ba yun ni President Donald Trump na yung US Congress mukhang may pinaplano na dito maglagay sila ng paggawaan ng mga baril. At sa Subic daw yung Kuya Ariel. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung balita na yun. Kasama ang doon, ang ano ba yung sa Iraq na mayroon doon kaya sila base militar? Yung distraction ba yun? Yung mga ganun na Mass of distraction. Hindi ko lang alam Hindi ko lang. Yun lang naman kasi lumutan na. Pero nung interview ko yung taga SBMA, sabi nila, narinig namin niya pero wala kumakausap sa amin. Wala ni papel ni wala. Hindi natin alam kung saan yung lumutang yung balita na yun. Pero mukhang tama yan, Kuya Glenn, dahil alam naman natin sa Cebu ay mayroon din tayong paggawa ng baril doon, di ba? Yung mga made in Danao. Yung mga Paltek. Oo. Pwedeng pag-aralan ng ating mga Pilipino para makagawa ng high-tech na mga baril. Kung pinaghahanda na natin yung talagang gera nito, Kuya Glenn, kapag ganyan ng ating pinag-uusapan, may paggagamitan para pumatay. Kuya Glenn? Siguro. Paano ba to? Siguro naman, kung ano yon, kung bali-balita lang, alam mo minsan may mga balitang Pero yun naman, kinumpirma naman nung nakausap kita kay SBMA, walang ganon. Wala pang kumakausap. Wala pang yung usapan sa mga ganon. May mga lumabas na balitang ganon, pero wala pa. Kumbaga, kapag kung talaga magkatotoo yun, rerentahan ng Amerika yung mga pasilidad sa Subic. Pagkakaroon ng trabaho, yung mga maraming Pilipino. Pero bakit pa Pilipinas ang napilipili? May benepisyo din. May benepisyo rin ang ating mga Pilipinong manggagawang makakapasok. Pero pa rin yun mukhang hindi pa naman ganun ka ka katotoo kasi wala pa naman. Okay. So si Kuya Daniel Calister, magandang hapon si Ate Noemi Lakap, ayun si Joel Tongs, magandang hapon din. Si Shine Soteo, ayun, magandang hapon din. Kay Michelle Ayen, yan, magandang hapon. Ayun, Kuya Ariel, wala tayong oras. Go ahead. Okay, Kuya Glenn, bago ako magpaalam at humingi po tayo ng paumanhin doon sa nailagay lang natin kay Congressman kanina. Hindi na pala siya Congressman People's Congressman na siya ng 2nd District ng Parañaque City. Yan. Isang kiratom. Ika nga. Pasensya na po, Congressman Brian. Yung pala ay kailangan din na ayan, maraming salamat at sana hindi na tumuloy itong bagyo at nasa ligtas na tayong kalagayan at wala na sanang mangyaring masama sa atin. Hanggang sa muli, ito po yung lingkod, Ariel Dugoy Fernandez. Okay, thank you so much, Kuya Ariel Dugoy Fernandez. Sa pangalan po ni Kuya Jonas Pascual, ni Kuya Marvin, si Kuya Bibo nandyan, si Ate Wendy, at si Ate Rowena Solomon Maduma, kay Ate Madsalili. Okay, ito po si Kuya Glenn Gatus sa programang Serbisyo
ng Agila. Samahan po natin si Kuya Alex Santos sa programang Responde sa Radyo. Maganda nga po, lagi tayo mag-ingat. Bye-bye po, bye-bye.